Magandang araw mga bata! Narito tayo ngayon para sa ating unang sumatibo sa pang-apat na markahan sa Filipino 3, Quarter 4, Week 1 and 2. Unang bahagi. Panuto, basahin ng mabuti ang bawat sitwasyon. Piliin ang pinakamahusay na sagot. Isulat ang titik ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Number 1. Sa pangungusap, si Ana ay naglalaro sa bakuran. Alin ang high frequency word? A. Ana, B. Naglalaro, C. Sa, o D. Bakuran. Sagot, C. Ang mga bata ay masaya sa paaralan. Alin ang sight word na makatutulong sa pag-unawa sa pangusap? A. Bata, B. Masaya, C. Ang, o D. Paaralan. Tamang sagot, C. Sa pangusap, mahal ko ang aking bayan dahil ito ay tahanan ng marami. Alin ang salitang madalas gamitin o high frequency word? A. Mahal, B. Bayan, C. Ito, D. Tahanan. Ang tamang sagot, C. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagbasa ng salitang araw sa pangusap? Ang araw ay sumikat sa silangan. A, B, C, or D? Ang tamang sagot, letter D. Sa pagbasa, ang batang lalaki ay matapang at matulungin. Alin sa mga salita ang high frequency word? A. Ay, B. Lalaki, C. Batang, D. Matulungin. Tamang sagot, letter A. Si Juan ay natutong magbigay sa mahihirap. Ano ang katangian ng tauhan? A. Tamad, B. Matulungin, C. Masama, D. Mahiyain. Tamang sagot, letter B. Naglakad si Lisa sa gubat at nakita niya ang nawawalang tupa. Ano ang unang pangyayari sa talata? A. Nakita ang tupa, B. Naglakad sa gubat, C. Tumulong sa tupa, o D. Umuwi sa bahay. Tamang sagot, letter B. Number 8. Ano ang suliranin? Ang batang lalaki ay may problema sa pakikipagkaibigan sa kanyang mga kaklase. A. May kaibigan, B. May guro, C. May laro, or D. Walang kaibigan. Ang tamang sagot, D. Ano ang solusyon sa suliranin ng batang lalaki? A. Lumayo sa kaklase, B. Tinuruan siya ng guro kung paano makipagkaibigan, C. Tumakbo palayo, or D. Naglaro mag-isa. Ang sagot, letter B. Number 10. Ano ang nararamdaman ng tauhan matapos malutas ang suliranin? A. Galit,
B. Lungkot, C. Tuwa, D. Takot. Tamang sagot, letter C. Ang tema ay tungkol sa sarili. Alin ang salitang makatutulong sa pagbibigay diin sa sarili? A. Ako, B. Siya, C. Sila, D. Tayo. Tamang sagot, letter A. 12. Alin sa pangungusap ang nagpapakita ng paggamit ng salitang may tiyak sa tuong pangnilalaman sa GMRC? A. Mahalaga ang maglinis ng paligid. B. Maglaro sa bahay. C. Kumain ng candy. D. Tumakbo sa kalsada. Ang tamang sagot, letter A. Alin ang maayos na pagkakasunod-sunod ng pangyayari? A. Nagising, nagsipilyo, nag-aral. B. Nag-aral, nagsipilyo, nagising. C. Nagising, nag-aral, nagsipilyo. O D. Nagsipilyo, nagising, nag-aral. Ang tamang sagot, letter A. Ang bayan ko ay maganda at puno ng kabutihan. Alin ang nagpapakita ng high-frequency words at tiyak na pangnilalaman sa pangungusap? A. Bayan kabutihan. B. Ko maganda. C. At puno. D. Nang ay. Ang tamang sagot, letter C. Paano dapat basahin ang pangungusap? Masipag ang mga bata sa paaralan. A. Mabagal at walang damdamin. B. May tamang bilis at damdamin. C. Mabilis ngunit walang damdamin. O D. Tahimik at mabilis. Tamang sagot, letter B. 16. Alin ang tamang baybay ng salita? Tamang sagot, letter A. 17. Sa pagsulat ng sariling talata, aling pangungusap ang maayos at wasto? A. Ako ay naglalaro sa parke. B. Ako naglalaro sa parke. C. Naglalaro ako sa parke. O D. Ako ay naglalaro sa parke. Sagot, letter D. 9-18. Gusto mong batiin ng guro sa umaga. Alin ang pinakamagalang na pagbati? A. Hoy guro. B. Magandang umaga po guro. C. Oy. D. Kamusta ka? Tamang sagot, letter B. Sa pagpapahayag ng damdamin, paano mo sasabihin sa kaibigan, salamat sa tulong mo kahapon? A. Salamat sa tulong mo kahapon. B. Salamat sa tulong mo. C. Salamat. D. Tulungan mo ako. Tamang sagot, letter A. Sa pagbuo ng maikling talata tungkol sa bayan, alin ang tamang paggamit ng high-frequency words at tiyak na pangnilalaman? A. Mahal ko ang bayan ko at tumutulong ako sa kapwa. B. Ang bayan ko ay doon. C. Ako ay bahay. O D. Kumain ako sa mesa.
Sagot, letter A.